nila. Yung isang witness nila, si Matubato, nandun din sa Senate investigation. Pero anong sinabi? Meron din. May sayad. May mga sayad. Kasi pala, it takes one to know one. So kung trililing yung nag-file ng kaso, ang witness niya ay may sayad din. May mga sayad, Day. Day, yung may mga sayad. Andyan sa comment section, Day. Ayaw mag-like, Day, yung iba, Day. Oh. Petrililing, bangag. Aloy. Saan nagsimula ang complaint? Sino ang, kinsa ni Segunda? Sino ang sumunod? Ang mainstream? Ano sabi nila? 30,000 dead. Oh, 30,000. Nagsimula sila sa 12. Umakyat sila sa 15,000. Umakyat sila sa 30,000. Lahat ng mga namatay, DDS. Pero kung hingiin mo sa kanila ang listahan, Wala, may bigay. walang listahan ng 30,000. At anong lumabas sa charges nila? 43 counts of murder. Kaduda-duda pa yung ibang sinasabing biktima. Dahil hindi masabi kung totoo nga na sila ay biktima ng EJK. Alam ng ICC na ganyan ang estado ng kaso. Pero pinilit pa rin nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay. Yung 30,000 talaga, yun yung pinangandakan nila. Di ba si Pastor Dila, 30,000? Di ba? Yung si Pastor Atras Abante, natalo na, nanalo pa. 30,000 yung pinangandakan, yung pala wala talaga. Mukhang duda talaga ako sa gobyernong EWM na pati yung digmaan ni Lapu-Lapu at ni Magellan, yung lahat na namatay doon, baka isali pa sa EJK para abot na 30,000. Ha? Yung laban ba ni Lapu-Lapu, Magellan, isama nyo na lang, oh. At pati si Dr. Jose Rizal, ibintang nyo na lang din. Pagkamatay ni Rizal, bintang nyo kay Duterte. Pati yung pagkamatay ni Andres Bonifacio, hanggang ngayon, di malaman-laman kung nasan yung katawan, ibintang nyo kay Duterte. Nang matapos na yan, nang madagdagan yung 43 di umano, magiging 30,000 ba? Bintang nyo lahat ba? Duloy na yun. Hindi na nila makuha yun eh. Pero ano nangyari? Binigay siya ng administrasyon ni ginamit, nagkutsaba ang ICC at ang administrasyon ni BBM. Gamitan tayo dito. Kailangan nyo ng kaso, kailangan namin palayasin yan dito kasi talong-talo na kami sa politika. Yes! Totoo! So naggamitan sila. Ngayon, merong tanong sa jurisdiction. O meron ka bang karapatan ICC na magpaakyat ng kaso at hawakan ang akusado, ang detainee dyan sa loob ng detention center? Ang tagal nilang magsabi na wala kaming jurisdiction. Kasi iniisip pa nila paano nila gagawin na sasabihin na meron silang jurisdiction. Nag-iisip pa sila ng paraan paano ba natin sasabihin na pwede nating iakyat itong kaso na ito at mag-trial tayo. Merong question sa interim release. Sinunod ng mga abogado lahat ng mga nakalagay sa Rome Statute. Interim release. Pero anong nangyari sa interim release? Object.
kinontra ng prosecution. Kaya sinabi ko, o bakit pa ba? Merong nakalagay dyan sa inyong Rome Statute ko no, na interim release, ay hindi nyo naman pala ibibigay sa mga akusado. Correct. So merong tao dyan sa loob ng ICC detention na nakakulong na ang pinagbasehan ay Pera-pera lang. Marites, Marisol. chismis, Mhm. galing sa mainstream media na kontra sa kanyang mga prinsipyo at paniniwala. Nako, Meron delikado tayo talaga. dating Pangulo na nakakulong dahil ginawa niya ang kanyang trabaho para sa bayan. Ano ba ang ICC? Crimes Against Humanity. Ayos na po ang Pilipinas. Hindi natin kailangan ang ICC. Totoo yan. Nakikialam ang ICC sa ginagawa natin para sa bayan natin. Nakikialam sila sa governance ng ating bayan. Nakikialam sila, ma'am, dahil meron silang some sort of Mm. unang-una, agenda. Bayad. Mm. At kailangan nila panindigan yung suporta na pera na ibinibigay ng iba't ibang mga bansa para sa kanila. At meron silang ina-apply na global order para sa lahat. Pwede ba yun? Nakikialam sila sa pagpapatakbo o sa gusto ng mga sariling Pilipino para sa kanilang bayan o sa Pilipinas. Pwede ba yun? Hindi, ma'am. Kaya tayo Hindi nandito. pwede. Kasi No. gusto natin sabihin sa ICC, bitawan nyo na yan. Yes! Huwag nyo kaming pakialaman. Correct. Dahil bansa namin ito, kung ano yung gusto naming mangyari, kami lang mga Pilipino ang magdidesisyon. Correct. Ismo. Tama. Tumpak. Mm. ICC. Send them home. Yes, ma'am. Yan ang sinabi ko sa'yo. May collusion. Pinag-usapan na ng ICC. Kailangan namin ng kaso. Alam niyo ba, isa na lang ang kaso sa loob ng ICC. Ang kaso na lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oo. Pilit na pilit sila. Politics. Kawawa talaga. Na hawakan yung kaso. Kahit na sabi ko, sino ba ang witness nyo? Isang tao na convicted ng perjury at isang tao na sinabing may sayad talaga. Grabe oh, si Tatay Digong na lang ginagamit ng mga ng ICC para mabuhay sila. No. Nimal kang bangag ka oh. Hindi nila pwedeng gawin yan sa isang Pilipino, ma'am, na gustong bumalik sa kanyang bansa. Tanungin natin si Sa Davao City, ma'am, tatanggapin namin. Yes! Sa Mindanao. Ang gusto talaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lagi niya sinasabi, 80 years old na ako, ilang taon na lang ang naiwan sa buhay ko. Gusto ko lang umuwi para mamatay sa Pilipinas. Yan ang paulit-ulit na sinasabi niya. Kaya sinasabi ko rin sa kanya na huwag ka muna mamatay dahil wala ka pa sa Pilipinas. Tama. Di ba, ma'am? Oh, tama. Yes, ma'am. Ay, puisi. Parang
hindi tayo pinakikinggan ng mundo, ano ang dapat namin gawin? Bitayin si Bangag. As a Dutch citizen, Gusto ko yun. Ano ang dapat naming gawin? May mga magagaling na tayo na abogado. Ang sagot, bitayin si Bangag. Malapit na. Mukhang mauna si Palaka. Nasa Saudi. Tuloy day. pwede ka sumulat sa Dutch government. Bakit kayo may participation sa pagkuha ng aming dating Pangulo? Pinapasok ninyo dito sa inyong bansa, nakita ng lahat ng buong mundo na tinulak siya sa eroplano. Correct. Pero Oo. pinapasok ninyo dito sa inyong bansa kahit walang passport. Yes! Oo nga eh, bawal na. Kami nga, bawal na makikunin. Hindi pwedeng gawin yan. Pero lahat sila tahimik. Pag ikaw na ang presidente, VP, Correct. Now na! Kulong lahat day. Ibala sa kanyon. Ipakain sa buhaya. Ibitay pati warik. Buhusan ng kumukulong suka. Buhusan ng kumukulong sili. No one, no Filipino is right to take the countrymen from his own land. Galit na ako. Kung ako, ang parusa ko ganito. Halika, Nyor. Halika nga, Nyor. Umupo ka, Nyor. Tapos pag upo ni Dayon Nyor dyan, may lamisa dyan. So yung lamisa dyan, siguro mga isandipang lamisa. Yung haba at yung lapad, isandi pa rin. No? Tapos yung lamisa, may nakalagay harang dyan na parang ganyan lang harang. Tapos may butas dyan, no, sa gitna, yung kasya yung ulo ni Dayon Nyor. Tapos sabay tawag ng dump truck. Alaya! Dump truck, pasok! So yung dump truck, ibubuhos yung laman niya, yung laman doon sa misa. Alam niyo kung anong laman? Alam mo kung anong laman? Polvoron. Suminghot ka hanggat sa matigo ka. Pag hindi ka suminghot, putol itlog mo. No, suminghot ka hanggang sa dulo ng walang hanggan. Magpulburon ka anli. Iwan ko lang kaya, sige. Ibigay nga ang hilig. Yan ang gusto mo. Ito, animal, suminghot ka dyan. Tuloy, day. Dahil tayo dyan, ma'am, sa ginagawa ng administrasyon ngayon sa ating bayan. Nako, yari ka nyor. Yari ka nyor. bawal mapagod. Teka lang, may nag-comment si Ferdinand Manuel. Balik ka, bisda, kaya yan ni Gia. yung isang dump truck daw na pulburon, sabi ni Ferdinand Manuel, kaya daw yan ni Dayon. Anong mukha ni Dayon yun? Ganun na. Animal budlat na sumbe, someday in your hand, I have no fighting in the bombs. Animal kanyor. Talaga. Ganyan lang po. So this is pain for us. It's pain for all of us.
It must be illegal. There must Lang, be galit. pressure that- Galit na galit si ate, oh. Galit na galit. Gusto nang mag... Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Galit na yung... Buti pa yung taga-Daig, no? Sigaw Marcos resign, pero dito sa NCR, hindi man talaga na puro na-recruit na yata. Yung mga DDS yata sa NCR, na-recruit na yata ni Ngiwe. Intindi ng comment ni Esme, oh. At least daw, namatay sa sarap. Ang tapang nila dun. Bilib ako sa mga OFW, pero sa NCR, mga adik na yata tao. Tuloy tayo. Impeach Marcos! Galit na kami. Oh, impeach Marcos. Marcos bangag! Marcos bangag! Gusto ko yan. Marcos Bangag. Oh. Ma'am, bigyan ko lang ng, bigyan lang kita ng some sort of explanation. Aha. Kahit alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin papalayas si BBM sa pwesto. Kasi wala tayong nakikita pagbabago o pagtutuloy ng pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama. Wala ng rason kung bakit natin siya binoto. Pero ma'am, kahit man palayas natin ang adik na presidente natin, Narinig nyo? Adik na presidente natin. Hello, Mami Melita Brian. Ang sakit, mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba. Mamana talaga si Inday Sara kay Tatay Digong. Anong tawag? Mas matindi itong kay Vice President Inday Sara. Ang sabi ni former President Duterte, si Bongbong Marcos, bangag noon, bangag pa rin ngayon. Ito talaga, sinabi ni Inday Sara, adik yung presidente natin, kahit mapalayas natin yung adik na presidente natin. Narinig niyo sa background? Narinig niyo sa background? Sabi ng mga kasamang OFW, painumin nyo ng tubig si nanay kasi galit na galit na. Galit na sa adik na presidente. Sabi ni Inday Sara, wanatan mo, Day. Oh. hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, dalawang bagay po yun, ma'am. Kailangan natin mapadismiss ang kaso ng Pangulong Duterte at mapabalik siya sa Pilipinas. At iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin ang ating presidente ngayon. Aha. Kaya po nauna ang aking sinasabi kanina about sa ICC at sa kaso ni President Duterte dahil gusto ko marinig ng ICC mula sa atin kung ano yung ginagawa nila sa kababayan natin. Kinuha nila, binigay siya ni BBM sa ICC. Pero hindi makukuha pabalik ni BBM si dating Pangulong Rodrigo Duterte. BP, kung ikaw na ang presidente, mapauwi na. Bakit? Kasi pumasok na siya sa ICC. kulungan. Under custody na siya sa ICC. Kasi sinurrender siya ng Pilipinas. Pero mali yung pagkuha, di ba? Yes, ma'am. Yan din ang sinasabi natin, ma'am. Bakit? Tulad ng sinabi ko, nagtanong si ma'am, ano bang magagawa namin? Tanungin niyo ang Dutch government, bakit kayo sumali sa pagkidnap? Bakit kayo sumali sa extraordinary rendition kay dating Pangulong Duterte? At ganun din ang ICC. Punuin ba ng Sabi nila, sila ay para sa human rights,
sila ay para sa democracy, liberty, freedom. Pero, nakita natin, di ba? Ano ginawa nila? Tinanggap nila with open arms ang taong kinidnap sa sariling bayan. Para magkapera sila. Isa sariling mantika mga Pilipino. Utap po. Mukhang ang labo ah. Hello, Sir Ted Bryant. Magandang gabi ho sa inyo. Good evening, Sir Ted Bryant. Hindi ho po pwede dito na kahit mapatalsik daw, matanggal sa pwesto si Bangag, presidenteng adik, sabi ni Inday, ay hindi daw makauwi si Tatay Digong. Kasi nasa kustodiya na ng ICC. Pero dapat talaga may magawa tayo dito eh. Dapat ang gawin natin dyan, wag muna natin patalsikin. Wag muna patalsikin. Wag muna pag-resignin. Kailangan muna gawin ng EWM, manindigan siya makauwi si Tatay Digong. Pag nakauwi si Tatay Digong, sa pa natin pa-resignin pala. Parang ganon. Kasi sabi man ni Nicholas Kaufman, na ang tunay na prosecutor nandito sa palasyo. So, singiwim at ICC, yun ang nag-uusap. So, ito dapat ang brasuhin natin. Kaya tama, yung rally natin dapat sa harap ng Malacanang. Bring PRRD home. Ito yung maestro eh. Bakit mo dinala doon? Ikaw nagpadala, kunin mo rin. Ganon dapat.